Hi, hello, kumusta ka? Guys, dahil sa dami na nag-request sa atin na mag-upload tayo ng hopya or sa dami ng hingi ng recipe nitong ating hopya, no? Dito guys, ito yung classic hopya natin ha. Gawa sa onion. Onion, sibuyas onion as in sa Bisaya pa, sibuyas Bombay. Oo. Okay, okay guys. Dito ha, titingnan natin mabuti guys. Ang payo ko lang sa ating mga kabakers ano, na gusto talagang kunin ang tamang recipe and procedure dito sa ating hopya, abay sundan nyo pong mabuti. Sundan yung mabuti talaga ang ating step by step procedure. Oo. Dahil ang hopya po napakahabang proseso. Oo. Kailangan po talaga yan na inyo yung masundan. Kasi pag dire-diretso ang inyong gawa sa hopya, ay sigurado po hindi nyo po makuha ang tamang lutong, ang tamang ganda ng inyong kahit ano pang ganda ng inyong recipe. Pag hindi ninyo nakuha ang procedure, basta lang kayo gumawa ng wala sa procedure, ay okay lang naman kung pangkain lang. Pero pag ating ibebenta, eh talaga po namang i-compare tayo sa iba. O na ganun ba talaga ang ating hopya, makunat, matigas, or ano pa man. Okay? Yan guys ha, titinin nyo guys ha. Ayan ang aking procedure guys ha. Ayan ang aking first dough. Ano? Ito yung double dough ha. O hindi ito kagaya doon sa ating hopya nung hopyan dice na single dough lamang ating pabalat. Okay? Ayan guys ha, ang pagre-rest ng ating dough sa ating pabalat, isa po talaga yung procedure sa hopya o kahit anong hopya pa dyan na gumagawa. Kung hindi rin nila ito naranasan, sigurado din ang kanilang hopya hindi rin maganda talaga. O yan ang ating pinakapayabo ano, o kung tawagin natin. Ang ingredients natin dyan, shortening lamang at saka third glass at saka konting asin. Oo, yun lang naman. Pins na asin. Ayan, i-divide ko lang yan guys sa apat ano. Nakikita nyo naman guys ang ang ating ano diyan, yung ating sukat. Andiyan lahat yan ha, titingnan yung mabuti ha. Oo, kung ating mga sukat yan. Ayan, ipapalaman lang natin dito sa akin na hindi ako gumamit dito ng mixer. Pure mano-mano lang ting ginagawa natin guys para naman pag kayo na mismo ang gumagawa nito, ay sigurado makakagawa kayo at hindi tayo aasa dun sa ating roller or anumang ginagamit natin. Kasi sa iba, ginagamitan talaga nila ito ng spiral mixer. Mas production naman din kasi yung kanilang ginagawa. Pero dito sa atin, bilang tutorial lamang or kahit kayo na mismong gagawa nito, kung gusto nyong manumano at hindi nyo gamitan ng makina, ay okay lang. Ayan guys yung aking pag-procedure dyan, na pinapalaman ko yung ating payabo or ang ating pangalawang dough dyan guys, pinapalaman ko dyan. At hindi rin ako, in fairness hindi rin ako gumamit ng barilya dyan. At isa pa, malinis ang ating kamay dyan ha. Oo, ito na may pang tutorial lamang. Ito hindi naman natin to binibenta. Ito ay pang merienda lang natin. At syempre, pang pretest na din. Oo. Ayan guys titingnan natin mabuti ang ating procedure. Kailangan dun sa ating payabo, ito gusto ko talaga makukuha ninyo ang pabalat ng hopya, yung pinaka-flaky talaga, ano? Ganun lang naman, kailangan talaga mag-combine sila pareho. Oo, mag-combine ang ating payabo at ang ating first dough o dun sa ating first class na pabalat. Ganun talaga. Pag dire-diretso yung gawin niya na hindi nyo muna pinapahinga man lang, sigurado po yan, madaling maputol, marupok. Marupok ha, hindi siya smooth. Lagyan natin ng palaman. Kaya titingnan natin mabuti ang ating mga sukat diyan. Ang ating mga ginagawang resting time diyan, guys. Oh, yan isa din 'yan sa pinakamahalaga, no? Isa talaga 'yan. Kung kayo makakita ng mga gumagawa ng hopya na ito'y napakabilis, ay sigurado 'yan hindi nila o fast forward or iba rin ang kanilang procedure. Yan kasi sa akin, subok na po talaga yan. Napakadami nating hopya. Hopya sa kawali, hopya onion, doon hopyang baboy. Ito guys sa naghahanap at gusto ninyong gawing itong baboy, hopyang baboy, kumuha lang kayo ng halos 200 grams na puro taba ng baboy at yan ay isama ninyo doon sa pagpakulo ng ating sibuyas. Okay? Sa atin ding pagpapakulo ng sibuyas, doon natin isasama yung taba ng baboy. Kung tinatawag nilang impilya ng baboy, oo. Kung sino mang hindi nakakaalam yan, ng taba ng baboy, yung sabi na nating basta hindi ko lang alam kung anong pinakatawag niyan dito sa taba na yan guys, o yung puro. Hindi yung taba ng balat ha, hindi yan, yung pinakaloob. O,
Ayan, ayan ang ating mga pahinga, pahinga na natin 'yan. O another, pahinga na naman ulit. Kaya ko talaga ginaganyan 'yan kasi isa talaga yang, isang paraan talaga 'yan para gumanda ang ating, hopya na kahit nagtagal, lalo pang nagiging malutong. Hindi lang sa bagong luto na tinaasahan ang lutong ng ating hopya, oo, ang ating pabalat. Basta masunod niyo lang lahat nating procedure diyan, ha. 'Pag nasunod niyo lang 'yan, walang duda, napakaganda niyo ng gumawa ng hopya. O ayan na, hihilain na natin 'yan. Ayan ang last part na ng ating ano 'no. O 'yan. 'Pag hinihila niyo 'to humahaba at hindi na napuputol, ay ready na 'yan. Puwedeng-puwede na natin 'yang, putulin. Gano'n lang kasimple, gano'n lang kasimple talaga ang paggawa ng hopya. Kailangan na talaga mahabang pasensya natin sa hopya 'no, huwag tayong dire-diretso gawa, lalo na do'n sa pabalat. O ganyan, tapos kailangan magdo-double size ng kanyang haba 'pag hinihila natin. Isa na 'yang sign na puwede na talaga natin siyang, putulin, oo. O ayan, ayan ang apat na part lang 'yan, apat na divide lang 'yung ginagawa ko diyan. I-divide ko sa apat para, masusukat natin. Guys, isa pang, tip na ibibigay ko sa inyo guys 'no, isang tips sa ating mga ka-baker. Susukatin natin lahat, palaman at ang ating pabalat. Nang sa gano'n, hindi siya magsosobra. Kasi karamihan sa aking mga baker dati ano, 3 baker dati na, minsan busy tayo sa sa ating mga ingredients kung pamili. Tapos yung hindi nila sinusukat. Basta putol lang sila ng putol, gawa ng palaman, hindi nila tinitimbang ng maayos kaya ang daming sobra dun sa ating palaman. Ang daming sobra, hindi nila ginawa ng paraan, natatapon lang, eh napakasayang kasama sa costing yon. Kaya guys, yung aking procedure na yan, ayan, ginagawa ko ng ating palaman, hinahanda ko na. Yan procedure kong yan guys, walang sobra, walang kulang. Sigurado yan, guaranteed yan talaga na walang masasayang dyan sa ating gawa. Napaka-importante din talaga sa ating mga ka-baker or even sa beginner pa, napaka-importante po talaga na matuto tayong gumamit ng timbangan. Oo, ayan guys yan ang aking, pabala, sibuyas ano. Ayan kung makikita po ninyo na, pagluto natin kanina talagang ganyan na 'wag niyong masyadong sunugin. Ganyan lang medyo brown lang, may nasunugin sa'kin konti lang, hindi yan makakaapekto sa ating palaman. O ganyan lang. At saka ang paghalo guys ng ating ano 'no, sa ating palaman, kailangan, pagsamahin niyo yung sugar at saka yung ating, flour. Tapos 'wag niyong haluin ng matagal, oo, kasi kukunat 'yan, oo. Bali-baliktad lang ating halo, 'yan. Ganyan lang tapos ipalaman na kaagad natin. Oo, ipapalaman na kaagad natin 'yan. Kailangan niya mapalaman na kaagad natin para yung sugar hindi natutunaw, oo, hindi natutunaw. Kasi 'pag yan ini-stack pa natin ng matagal, halos isang oras diyan na-stack, nag-umpisa ng matunaw ang ating sugar, kaya 'pag kinakagat natin ang ating hopya, lalo pa 'pag 2 days after natin na nagawa, ay ito'y ano na, ito'y, maninigas na, nagiging powder na yung loob. Parang breadcrumbs na siya. Unlike sa ganyan na yung sugar natin hindi siya tunaw, diyan, 'pag paghati pa lang natin do'n sa bagong luto nating hopya, napakaganda guys. O makikita niyo yan, napakaganda. Kaya yan talaga ating mga procedure diyan, napakadali lang. Diyan sa ating apat na, parte sa ating, pabalat at sa ating, palaman, kailangan po bilangin natin ang ating, pabalat. Bilangin natin ha. Halimbawa 300 grams ang, timbang natin sa ating, piraso nung isa sa apat, kailangan kung ilan ang bilang noong pabalat natin, gano'n din ang bilang natin doon sa tinitimbang nating palaman. Gano'n din. Halimbawa, 40 pieces ang putol natin sa ating, pabalat, yun din ang putol mo do'n sa ating palaman. Para 'pag natapos kayo ng gawa, walang sobra, walang kulang. Eksaktong-eksakto. Yan ay 15-15 lang yan guys 15-15 grams ang, putol natin diyan sa ating, pabalat at sa ating palaman. Pine-pair ko lang talaga yan. Kayong bahala kung, gaano kalaki ang inyong gusto, gaano ba kalaki ang bintahan diyan sa inyong lugar or iba-box ba ninyo or meron kayong lutuan talaga na may hulmahan, yung may bilog na siya at hindi na kailangan ng oven. Puwedeng-puwede yan guys.
Kung makikita natin sa nakaraang kong video doon sa Tipas Hopia, no, talagang ang ganda ng kanilang mga lutuan, hindi na sila gumagamit ng oven. Talagang may parang lutuan ng hamburger tapos may mga pulmahan lang na shoot lang natin yung pira-pirasong hopya diyan natin na figura at bali-balik na rin. Napakadali lang kasi nga luto na ang kanilang ah, palaman. Dito naman kasi sa atin, yung hopyang sibuyas kasi or hopyang baboy, yung palaman kasi niya hindi yan luto. Kaya need pa nating lulutuin mismo sa oven. Hindi ko lang alam kung may naka-try na nito na ganitong itsura, niluluto nila sa kabali, kung naluluto ba din mismo yung palaman. Kasi nga madali lang maluto yung balat. Okay? Basta ang paggawa dito guys, napakadali lang, balutin lang natin mabuti, ano, oo. Ayan na may 15-15 talaga sa aking nasabi kanina para pantay. O, nasa inyo din yun kung mas lamang ang pabalat or lamang ang palaman. Okay, ganun lang kadali guys sa ating dito napaka-low cost dito sa ating timpla, no? Kaya sabi ko sa inyo, pwedeng-pwede ito pang negosyo. Pero pagdating guys sa lasa, hindi po kayo masakripisyo dito. Basta huwag nyo lang kalimutan, maglagay kayo ng powder milk o milk boy original or ano man mga buttermilk na ilalagay po ninyo sa inyong palaman. At kayo nang bahala kung anong flavor ilalagay po ninyo. Pwede ang lemon flavor, pwedeng vanilla o anumang flavor ninyong gusto dyan sa ating palaman. Okay? Ayan, tapos na natin figurahin at isasalang na natin yan guys within 25 minutes. Sa 175 degrees Celsius ang ating hopya. Ganun lang talaga. At yan isang itlog lamang ang aking nilalagay dyan at minimix ko lang siya ng todo. Yung iba niyan guys iba kanilang ginagamit at kinukulayan lang nila na sobrang dilaw. Sa akin guys personal opinion ko lang ah, hindi ko rin bet talaga na sobrang dilaw ang ating nilalagay natin. Parang hindi na tuloy kung makikita natin, parang nakakasawang tingnan na sobrang dilaw, di ba? Maganda ng tama lang ang pagkadilaw niya diyan sa ating nilalagay. O, parang itlog lang talaga siya. Pero pag iba, pwede rin naman iba pang ilalagay niyo diyan. Pero sa akin, yan ang egg ang nilalagay. At wala namang ibang hinalo diyan. Talagang minimix ko lang siya ng todo. Okay? Oh, ayan na guys Sa loob ng 25 minutes, luto na ang ating hopya. Napaka-classic lang niya tingnan guys. Napaka-classic lang talaga. Napakaganda. So, huwag niyo kalimutan guys, i-share ang ating videos. Maraming salamat sa gustong nanghingin ito. Ayun na, ang dami-dami. Sana makapag-comment kayo. Isa man sa inyo nito at ang dami niyo nang nanghingin nito. Ito na ang ating recipe. Kumpleto po yan. Sana inyo yung masubukan. At syempre, magawa niyo na rin pang negosyo. Huwag kalimutang i-share. Huwag kalimutang i-like. I-follow ang ating Learn Baking with J at ang ating personal account. Ayan, napaka-flaky guys. At ang ating YouTube channel, idamay nyo na rin kasi meron din tayo doon. Doon talaga tayo nagsimula at doon marami din tayong mga recipe and tutorial doon sa ating channel. Okay, maraming salamat talaga sa naghintay nito. I-try nyo lang ang ating recipe. Napakaganda at napakasimple.